Ano? Alam ko lahat po na tayo ay pangarap po natin na we end our life sa tinatawag na magandang kalagayan. Tama po ba? Pero may mga bagay na kailangan nating maintindihan, mga minamahal. Romans chapter 8, verse 32, read. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall not with him also freely give us all things? Tayo manalangin. O Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Aming pong dalangin, Ikaw po ang manguna sa amin. Sa mensahe na hinanda po ng aming mahal na pastor. Bless mo po ito sa aming pagsalo-salo sa salita mo. Tulungan mo po na makita namin mga katotohanan na kailangan namin sa buhay po namin bilang isang mananampalataya as sa aming journey sa year 2026. Umasa po kami ang tagumpay, gagawad mo at patuloy mo pong tulungan ang aming mahal na pastor sa kanyang speaking engagement. Bigyan mo ng wisdom, bigyan mo ng kapangyarihan. Ganun din ang inyong mga ngaral na gagamitin mo sa oras nito. Umasa po kami, ang tagumpay gagawad mo sa amin. Ito nga po ay aming dalangin, sumatay sa pangalan ng Jesus. Amen. So, maaari na po kayo maupo. Akala ko po kanina, yung boses ko po ay talagang sobrang lakas. Hanggang napatungo po ako, ay, meron pala mic. Okay. Alam mo kasi, sa matagal na rin po tayo, puro Bible study tayo, wala lang mic na ginagamit. Ngayon po ay nandito po tayo sa inyong harapan. Ano? Talagang maginaw po pala dito. Ano? Kung kanina giniginaw po ako dyan sa baba, ngayon po parang mas maginaw po rito. Okay. Tinanong ko po kanina si Preacher Ramil, Sir, malamig po ba? Oo. Ay, subuti na lang. Tama po yung akin nararamdaman. Pero pakiramdaman mo nga yung kamay ko. Sir, parang doble yung lamig mo. Okay. Kasi nga po, mga minamahal, ang tumayo po rito ay talaga naman, hindi po basta-basta. Ano? At salamat po, Pastor, sa inyo pong tiwala. So ngayon po, ang gagawin po natin ngayon ay titingnan natin yung mga ilang bagay na kung saan sa ating journey sa year 2026 ay isang journey na masaya, isang journey na pagdating sa dulo ay masasabi mo, Lord, salamat po. Na through the years, iningatan po niyo po ako. Kung paanong iningatan niya tayo the year 2025, at tayo po ay pumapasok na yun sa tinatawag na year 2026. At ngayong gabi ay magse-7 days na po tayo. Nasa year ng 2026. Kumusta po ba yung 7 days? Journey mo sa Panginoon sa 7 days na yan. Brother Dan, kumusta kaya? Si Mama... yung paborito ko, Ma'am Jessa, kumusta kaya? The whole 7 days meron siya. Ano? At natutuwa ako ito, pag lagi ko nakikita, talagang iba yung ngiti na meron siya. Lalo na pag meron siyang mga bisita na nadadala. Di ba ganun? Isang katuwaan po yan. Alam mo, sa tagal mong nag-i-invite ng bisita, tapos walang dumarating, pag meron at least isa dumating, ibang katuwaan po yan. Ano? Lalo pat yan po ay makakilala sa Panginoon. So, ang topic po natin yung gabi ay set godly goals to defeat worry. Sino po sa inyo na madalas nararanasan nyo to? Yung mag-alala. Lahat po ba nararanasan po natin yan? Mag-alala? Ano? Maraming bagay po na minsan tayo ay nag-aalala. Ano ho? Pero itong pag-aalala nato, pwede po nating ma-defeat sa pamagitan ng tinatawag na pagseset natin ng tinatawag na godly goals. As per introduction po, nais ko pong buksan natin ating Bible doon sa Proverbs 21 verse 18. Proverbs 29 verse 18. Ang sabi niya po yan, where there is no vision, the people perish,
But he that keepeth the law, happy is he. So napaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya, meron sila tinatawag na vision. Otherwise, kapamakan po ang tutunguhin. At dahil tayo may vision, meron tayong gustong gawin, meron tayong gustong abutin. Nais ko pong dalhin po kayo doon sa Ephesians chapter 5, mula verse 15 hanggang 17. Mapapansin po natin as you take yung tinatawag na journey natin, napaka-importante yung tinatawag na pag-iingat natin. Ang hirap po yung kanina po, pumunta ako sa likod para magsuklay kasi nagmamadali po ako. Hindi ako nag-ingat, muntik tumama yung mukha ko dyan sa hagdan dyan sa... Kasi nagmamadali nga po. Karamihan kasi aksidente kagad yun pag medyo nagmamadali ka, no? Muntik, yung ingat. Pero sabi po rito, verse 15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Ay sabi niya, see then that ye walk circumspectly. Ibig sabihin, buong ingat. No? Sa ating paglakad, kailangan buong ingat. At yung ingat na yan, kailangan may dunong. Not as fools, but as wise. Verse 16. Redeeming the time because the days are evil. Hindi po tayo pwedeng magsayang ng panahon. Lalo na sa panahon natin ngayon. Usong-uso yung fake news. At pag yung buhay mo, inilaan mo ang buhay mo dyan, naku, walang magandang patutunguhan natin. Verse 17, wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Unawain natin, ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Tapos na po ang year 2025. Lahat ng ginawa po natin sa taon na yan, di ba na pwedeng balikan po yan? Nagkaroon na yan ng tinatawag na katumbas na reward dun sa ating ginawa. Yung reward either maganda o pangit. Na-receive na po natin yan. At kailangan, we make plans. Kailangan magkaroon tayo ng mga plano sa buhay natin. Hindi basta-basta bahala na sa year 2026. Ang kaisipan ng isang mananampalataya, dapat wala sa kanya yung tinatawag na kaisipan, bahala na. Alam niyo po ba, lahat tayong mananampalataya ay meron tayong responsibilidad na gampanin. At yung responsibilidad na yan ay nais ng Diyos na makita mula sa akin, mula sa iyo, na ine-enjoy mo na ginagawa yan. Dahil nandito yung tinatawag na blessing. So we need, ano bang kailangan natin? We need set godly goals. Alam natin, 2026, hindi po natin alam kung ano mangyayari dyan sa year 2026. Hindi maaring parehas din ng 2025. Baka mamaya, yung challenge na meron ka is mas greater sa harapin mo sa 2026. Anong gagawin mo? Pag hindi natin alam yung gagawin natin, maaring ma-out of focus tayo doon sa will ng Diyos sa atin, kalooban ng Diyos. At ayaw ng Diyos na mangyari yan sa buhay natin. Gusto ng Diyos na tayo po ay nagtatagumpay laban sa tinatawag na mga alalahanin sa buhay. Ako, intindi ko talaga yung worry na yan eh. Alam na alam ko. Kabisado ko yung sarili ko. Alam ko po yan. Kung ikaw ay minsan nagkakaroon ng worry, naiintindihan ko po yan. Alam ko po yan. As we step into 2026, alam niyo po ba, one of the greatest danger na iyong haharapin, hindi po yung failures. Hindi po yan. Hindi yung tinatawag na kahirapan. At hindi rin yung mga laban sa iyo, mga oppositions,
Sino rito, maraming pag meron kang ginagawa sa Panginoon, opposition, lagi sila. Kontrabida. Hindi po yan. Alam niyo pa, the greatest danger sa buhay natin as we face year 2026 ay namuhay tayo na walang tinatawag na purpose. Walang layunin. Yan po yung the greatest danger na nabuhay ka na lamang parang casual lang. Parang simba ka, okay lang sa'yo pag nakasimba ka o hindi, okay lang. Isa casual thing para sa atin. Hindi siya yung tinatawag na pinakamahalaga sa buhay natin. Where in fact, sabi ng Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves together, sabi ng Hebrews 10:25. Huwag niyong pababayaan. But sad to see, there's a lot of Christians na kung saan ay talagang parang ganun lang ang buhay, hindi importante. Ang pag-attend ng simbahan. And the major cause, yung stress na meron tayo. Ano ba yung stress? Marami ko ito naririnig, stress. Na-stress ako. Sabi ko. Kapag sinabi nating stress, minamahal, ito'y karaniwan na nabibilang ito dito sa tinatawag na mga bagabag, mga tensyon sa buhay, o pagkabagabag na tumutukoy sa pakiramdam ng pagkapwersa, presyon, o pagkabalisa dahil sa labis na pangangailangan na hindi nating kayang tugunan sa sariling kakayanan at maaari itong magdulot ng masamang epekto sa katawan at isip kapag sumobra. Kaya yung lagi na-stress dyan sa anak. I remember one time, na-share ko po sa inyo what happened doon sa isang kapatid ko. I don't know kung naalala si Grace. Mula doon sa stress, hanggang sa nawalan ng sarili, until dumating yung panahon na matay na siya. Hindi niya na-handle yung tinatawag na stress na dulot ng kanyang mga anak. Nakita ko one time, tumira ako doon, tinitingnan ko. Nagbantay ako sa kanya. Tinitingnan ko, paano yung mga anak niya kumikilos para sa kanilang nanay. Pag sumobra, maaari ito yung ikakamatay. Bakit may ganyang stress? Kasi nga po, may mga pag-aalala na laging pumupunta sa atin. Kaya na-stress tayo. Kasi dahil dito sa tinatawag ng pag-aalala. Nag-aalala tayo, kaya pa ba naming itaguyod? Alam mo, lalo na Sister Chit, di ba? Kaya pa ba namin itaguyod yung finances nito? Di ba? Alam natin yung tinatawag na sitwasyon, hindi siya ganun kadali. Pero alam nyo kagandahan sa kanya? Focus siya. Merong set of goals na meron siya. Na anuman ang mangyari, yung relasyon niya sa Panginoon, intact. Hindi siya na out of focus. Kaya madalas din binabanggit ng ating mahal na pastor. Worry. Minsan dumating panahon natin, dahil sa worry, magwa-wonder ka if you will have what you need when you need it. Yung para bang nag-iisip ka, yung pangangailangan ko ba, pag panahon na kailangan ko na, makukuha ko ba? Aba talagang ano po yan, talagang nakakapagbigay ng alalahanin sa atin. Nagbibigay ng alalahanin po yan sa atin. Tandaan niyo ito mga kapatid. Anytime you expect other people to meet your needs instead of God, you're going to be frustrated and disappointed. Tandaan po natin, nobody on earth can meet all your needs. Meron ba isang tao lang kayang tugunan lahat ng pangangailangan mo? Hindi. Kailangan natin ng ibang tao around us. Ano? Lalo pag ikaw ay in the midst ng tinatawag na
ang dami mong mga alalahanin sa buhay. The only thing na pwede makakagawa niyan, God. Siya lang. Only God can do that. Kung gusto natin na magkaroon ng cure for stress, ito ang dapat nating isipin. Learn to look to God to meet your needs. Ang Diyos ay strong, makapangyarihan sa lahat. Alam niya yung need mo. Hindi siya mag-experiment kung ano ibibigay sa iyo. Hindi po. Alam niya directly what you need. So, importante po yan. Dapat sa Diyos po yan ang ating asahan. Some people may find yung security nila sa trabaho. Meron ganyan eh. Dati dito, sipag-sipag, pagkatapos dumating yung panahon, nagkatrabaho. Then, one day, isang panahon, mapakapansin mo, wala na siya. It seems, yung trabaho na niya ang nagbibigay sa kanya ng seguridad to continue yung buhay niya. Ang mga iba naman ay doon sa kanilang asawa, nakapag-asawa na ako, okay na to. Sabi ng isang bata sa isang lalaki, yung bata sa isang tatay, alam mo, dapat magpasalamat ka. Dati wala kang problema eh. Pero nung dumating yung misis mo, binigyan ka ng problema. Sabi ko, loko talaga to. Ano ba yan? Kaisipan. No? It's very funny. Sa marriage, hindi basta ganun ang buhay. There's a lot of adjustment from solo to double. Double ka na eh. No? There's a lot of adjustment. Pero dumating yung panahon, naghihiwalay. Akala mo okay na sila at tatanungin nila, bakit ganun? Sino ba ako talaga? Ano ba yung identity ko? Hanapin mo. At yung iba naman, binilagay nila yung security sa pera. Nakita natin. Ang daming politiko na ang daming pera, pero ano nangyari? Imbes yung magandang tulugan, doon sila sa kulungan. Maraming ways para ubusin ang pera. Ang daling mag-ubos ng pera. Ang dami po yan. But the wisest thing na nire-recommend sa atin, that you never put your security in anything that can be taken away from you. Huwag mo ilalagay sa mga bagay na pwedeng mawala sa'yo. Pwedeng mawala yung job, pwedeng mawala yung health, kaya hindi mo pwede ipagyabang yan eh. Kaya pagdating dun sa buhay, may partner, kung ikaw ay after lang sa maganda yan, pogi yan, paano pag nagbago ang itsura niyan? Right? Mawawala po yan. Mawawala yung tinatawag na reputation mo, maari yung asawa mo, maaring yung kaisipan mo. Ang dami na babaliw ngayon. Sa nangyayari sa panahon natin. But you cannot lose relationship with Christ. Ito yung napakagandang bagay na hindi mo pwedeng mawala sa buhay mo, yung relasyon mo kay Kristo. At kapag dito mo nilagay yung seguridad ng buhay mo sa pangakong ito, you can trust God to meet all your needs. Hindi lang some, all. So saan ka pupunta? Sa limited resources? O pupunta ka dun sa sobra-sobra yung resources? Diba? Hindi lang yung tinatawag na sapat. Kaya sabi ngayon dito, tingnan niyo po, kung gaano kabuti ang Diyos natin. Romans 8:32. He that spared not his own son, but delivered him up to us all, how shall he not with him also freely give us all things? Kung ang Panginoon ay binigay niyang kanyang anak, mahal na anak niya, kapalit mo, ano pa kaya yung pangangailangan natin? Tama?
Imagine mo, limbawa si Camille, binigay ng tatay niya para sa tao. Diba? Paano pa kayo iba? Anak na yun eh. Diba? Anak na ang binigay. Buhay. How much more you need po natin? If God loves you enough to send Jesus Christ to die on the cross, don't you think He loves you enough to take care of every other need in your life? Talagang tutugunan ng Panginoon yan. Gagawin niya po yan. Every time you start to get stressed out, pause and say, yung tinatawag na Psalms 23 verse 1. Ano sabi diyan? The Lord is my shepherd, I shall not want. Itong portion na to ng scripture ay sariwa po sa akin yan. Alam na alam ko po yan. Alam mo ba yung mga alaga natin? Hindi yan nag-aalala kung anong kakainin. Alam mo sino na mo problema? Yung shepherd. Saan niya ito papakainin? Paano niya papainumin? Paano niya papaliguan? Okay. Paano niya ilalagay sa resting place na meron siya? Alala ko yan, morning pa lang, sabi ng lolo ko, yung tanghali na. Nakatali pa yung kalabaw natin. So ang gagawin namin, mamadali, pupunta doon sa tinatawag na kalabaw. Nakatali eh. Pakainin nyo, lalabas namin, hahanap kami ng isang magandang mga damuhan, doon namin papakainin. After nyan, dediretso kami doon sa ilog. Papainumin, mamaya ilulusong ko yung kalabaw na yan doon sa ilog. Kasama ko, nandun ako sa ibabaw. Tapos mamaya iikot ko doon sa tubigan, mamaya iahon ko na. Pagkatapos niyan, dadalhin ko siya sa ililim. Itatali ko siya ulit. Pagdating ng hapon, ganun ulit. Umaga at hapon. Kaya yung tinatawag na alaga namin na kalabaw, sabi kasi diyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi siya mangangailangan. Provided. God is going to provide. He is going to take care of you. Kasi siya po yung shepherd ng buhay natin. You need to take a pause. Ang sabi namin sa SBEC, kailangan mag-stop ka muna. Stop. Anong stop? Acronym daw po yun na kailangan nating maintindihan. Sa mga kasama kong SBEC teacher. Pag dumating yung panahon na ganito na nangyayari sa'yo, unique, some pause, you stop. Ano yung stop? Yung S, search. Bakit pa ako nag-worry? Di ba? Bakit nag-aalala ko dito? And think. Ano kayang gagawin ng Diyos pag nandun siya sa ganitong kalagayan? Isipin mo. Letter O, overcome. Bibigyan ka ng dunong paano mo yan overcome. Kasi may mga verses na ibibigay. Example. Kunwari, nasa SBEC po tayo. Kunwari lang. Okay, children, pakibasa. Okay. Nakikita niyo po ba yan? Okay. Ready, read. Umpisa natin sa verse, then pagkatapos yung talata, then verse ulit. Okay, ready? Read. Isaiah 41:10. Ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka Isaiah 41:10. Take a moment. Pag dumadaan ka sa panahon na nai-stress ka na, huwag basta-basta kikilos, huwag basta gagawa. Tingnan mo muna. Ang sabi ng Panginoon, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng kailangan mo, nandyan na sa talata na yan.
Hindi ka kailangan mag-worry. Instead, na may stress out tayo, set godly goals and look to Him to meet all your needs. Kailan tingin tayo sa Panginoon? Huwag ka ma-out of focus. Ang tanong is, why have godly goals? Bakit kailangan natin na magkaroon ng tinatawag na godly goals? Why godly goals setting is so important? Because they give you hope to keep moving and endure. Buksan po natin ang Job chapter 6, verse 11. What is my strength that I should hope? And what is mine end that I should prolong? Sa Tagalog, ano ang aking lakas na ako'y maghihintay? At ano ang aking wakas na ako'y magtitiis? Sinasabi ni Job, ano ba yung lakas na meron po ako para umasa? Ano ba yung goals na meron ako na tutuloy ako to prolong my life? Tinignan ko to, sabi, paano ko may papaliwanag to? Yung talata na to. Ito'y panahon na kung saan naranasan ni Job lahat ng pasakit sa buhay. Mawalan ng anak, mawalan ng kalusugan, mawalan ng mga kaibigan. That even yung wife niya, sinumpa pa siya. Dumating yung time niya, naging honest siya sa kanyang sarili. Ito'y salita ng isang taong dumadanas ng matinding kalagayan ng buhay. Pagsubok, testing. Pero alam niyo po, anong nangyari sa kanya? Anong ginawa niya? In spite of those na naranasan niya. Tingnan natin yung Job, chapter 1, verse 20 hanggang 21. Okay, kung maikuan natin. Okay, Job chapter 1, verse 20. Then Job arose and rent his mantle, and saved his hand, and fell down upon the ground, and worshiped. His goal, the goal na meron siya, ma-worship ang Panginoon sa kanyang buhay. Verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return hither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Imagine mo. Ano? Yung goal niya sa buhay ay hindi nawala in spite sa mga naranasan niya sa buhay. Ikaw kaya? Maranasan mo yung ganung buhay. Abay, gayahin natin si Job. At minsan si King David sa Psalm 42, verse 11. Tulungan po ako na may show yung talata na yan. Sabi ni David, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Ang sabi niya, hope thou in God, for I shall yet praise Him who is the health of my countenance and my God. Tingnan mo yung goal niyo. Hindi siya nagpa-sidetrack sa mga alalahanin na meron siya. Anong goal? I shall yet praise Him who is the health of my countenance and my God. Kaya napakahalaga na tayo merong tinatawag na goal, a godly goal, na ang Diyos ay may tatanghal. May papakita yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Hindi kailangan pa may minamahal na malaki yung goals na meron tayo. Yung mga goal na meron tayo. Pwede kahit maliit-liit lang. Nalali one time, sino nakasubok na hospital? Nag-stay ka sa hospital. Ayan, dami. Ako naranasan ko yan. Ano yung immediate na gusto mong mangyari sa buhay mo? Di ba gusto mo gumaling? Pero pag yung total recovery, tama, Lord,
Tulungan mo pa na magkaroon ng total recovery. Pero alam mo, may mga small steps na napaka-importante doon pagdating sa recovery. Yung goals na, yung makabangon ka lang sa bed mo, small goals. Tapos sumunod nung nakaupo ka na, nakabangon ka, nakakaupo ka na, gusto naman yung nakakapaglakad ka na. Tama? Small goals. Pero mahalaga, doon sa tinatawag na recovery natin. Na gusto natin makita yung maranasan, yung ganda ng buhay. Ano? Small goals. At importante yan sa buhay natin. Kahit maliliit yan. All those are small goals, but they all important. Because to get from where you are to where you want to be isn't one big leap. It's many small steps. Kahit long lang, di ba? Nakakatuwa po nakita mo meron kang progress. A goal doesn't have to be big to be important. Tandaan po natin yan. It just has to encourage you to carry on. Anong una? Bakit importante? It gives you hope. To keep moving. Yun yung una. Pangalawa, why God goal setting is so important? Because they build your character, yung pagkatao mo. Anong sabi po ng talata natin? Philippians chapter 3, verse 12. Not as though I have already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend for that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Tandaan po natin to. The greatest benefit to your life will not be your accomplishment, but rather what happens inside you while you're moving toward your goal. Ang gusto na yung pagkatao natin, yung gusto na, hindi lang yung accomplishment. Tandaan po natin to. Before accomplishment, there was you. Tama? Ikaw muna ang nakita ng Diyos. Nakita ka na ng Diyos, natagpuan ka ng Diyos until makikita mayroong mga accomplishment. Dahil tama yung goals mo sa buhay, nagkakaroon ka ng accomplishment. Ang Diyos ay interesado sa iyong character. Goals ay tutulong sa iyo to keep your character. Build your character. Nakita ka niya muna. Hindi siya after yung accomplishment mo. Bago accomplishment, ikaw muna nakita niya. Gusto na Diyos i-develop ka into a way na kung saan yung pagkatao po natin, ang Diyos ay nabibigyan ng luwalhati. While you're working in your goal, God is working in you. Gumagawa siya. Habang tinitingnan mo yung goals mo, paano mo siya abutin, siya naman ay kumikilos sa atin. He is building your character. And that's what's going to last for eternity. Yan yung magtatagal, yung character mo. Sino ka? Sino ba si Dan? Sino ba si Sister, pangalan mo? Okay. Kim. Tama po ba? Kim. Una. Luz, di ba? Sister Luz. Kasi una dito, Kim. Ewan ko kung sino yung Luz. Yung pala siya yung Luz. Yung Kim pala, yun yung anak. Ano? Ano? Nakatingin sa'yo yung character. Napaka-importante yan. Kaya sabi ni Paul, I keep on running and struggling to take hold of the prize. It takes energy, mga minamahal. It takes effort.
It takes purpose to reach your goal. And the result is that you become more like Christ. Hindi basta-basta lang wala kang gagawin. Hindi easy-easy to. May energy. May effort. Meron ka dapat layunin. Purpose. To become more like Christ. Why godly goal setting is so important? Because number one, they give you hope to keep moving and endure. Number two, they build your character. Number three, God's good goals will be rewarded. Ang sabi po ng talata natin, Proverbs 11:27. He that diligently seeketh good, procureth favor. He that seeketh mischief, it shall come unto him. Anong pipiliin mo dyan? Seek good. Yung mabuti ang hanapin natin. Yung maganda. Anong sabi niya? Favor. Pag masama, ang problema rito, tatama sa atin. Ano pag yung hinahanap mo? If your goals are good, you will be respected. Tandaan po natin yan. Pag maganda yung goal mo, you will be respected. Kaya napaka-importante na pagbutihin po natin yung tinatawag na goals na meron po tayo. When you give your life to a good goal, it brings honor and builds a legacy on earth. Ano ho? Piliin natin good goals. At tandaan po natin, the real reward in setting good goals is going to come in eternity. Ano? Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 9. Verse 25 hanggang 27. Okay, nandiyan na po kayo. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 9, 25 to 27. Ating basahin. Ready, read. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Tinitingnan niya. Ayaw ni Paul na dating yung panahon, yung mga ginawa niya ay mapuput into ways. All athletes are disciplined in their training. Tama po ba? Yung mga training natin, yung mga athletes natin. It takes discipline. They do it to win a prize. That will fade away. But we do it for eternal prize. So I run with purpose in every step. Sa bawat takdang mo, may purpose dapat yan. Isa sa greatest example natin si Paul. Paul was a purpose-driven goal setter. At kailangan natin siyang gayain. Maganda eh, no? Ano? Talagang meron siyang tinatawag na spirit na maganda. Sa bawat goals na meron tayo, siguro sa atin meron ng mga goals na ginawa. Kasi nagpipreach na si Pastor. I-evaluate mo yung sarili mo, kumusta ka, the year 2025. Ini-evaluate na po natin siya. Maaaring yan ay meron ka ng goals na set. Pero kung wala pa, you need to set goals. Hindi lang basta goal, it should be a godly goal. There are two things na kailangan po nating itanong sa mga godly goals na meron po tayo. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin, sa paggawa natin ng goal, ay mga goal na wala doon yung blessing ng Panginoon. Ang tanong is, paano po natin malalaman? Anong klaseng goal ba ang binibless ni Lord? Tanong natin yung bagay na to. Letter A. Will my goal honor God?
Naluwalhati ba ang Diyos dun sa mga goals na meron ako sa buhay ko? Tanong ano ba yung goal? Mga goal, what kind of goals na that brings glory to God? Simplify na lang po natin. Ito yon. Any goal that causes you to trust Him more. Any goal. Ano man yan? Any goal na magbibigay ng dahilan to trust God. Yung goal na meron ka ba ngayon? Nandun ba yung pagtitiwala mo sa Panginoon? Sa goal na meron tayo, dumidepend on Him more, nakadepende sa Panginoon. To love Him more, to love other people more, to serve Him, to serve others, to be more unselfish. Simplehan mo lang po natin. Ito, tanong mo to. Any goal that causes you to trust Him. Titiwala ka ba sa Panginoon? Nagdidepend ka ba sa Kanya? Sa goal mo na yan, lalo mo ba siyang mapapakakamahalin, di ba? Sa goal mo na yan, mamahalin mo ba yung ibang tao? Ano? Ito yung portion na to, talagang minsan pag mayroong mga tao na nagtagumpay na, minsan ang trato sa mga wala pa, maaaring hindi pa ganong kagandahan ang buhay, ay iba. Mamahalin mo ba more yung mga tao? Maglilingkod ka ba sa Kanya? Maglilingkod ka ba sa iba? O magiging unselfish ka? Simple lang po. Anong sabi ng Bible sa 1 Corinthians 10:31? Whether therefore you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Kung sa pagkain, sabi namin, gawin mo lahat sa ikapupurin ng Diyos. Everything can be done to honor God. Sa mga bata, pwede siguro yung mga, pwedeng gawin ng mga kids. Kunin mo nga yun. Yan, pwedeng kunin di ba? Pag yung mga teenager na, doon pwede nilang gawin. Pwede silang tumulong sa bahay, gawain sa bahay. Pwede magluto. Ako, dahil hindi ako lumaki sa family ko, at the age, sa grade 3 na po ako noon, marunong na po ako magsaing. Grade 3. Marunong na rin po ako maglaba. Kasi walang maglalaban ng damit ko. Wala rin magluluto ng pagkain ko. Kailan ikaw? So, at the early stage ng buhay ka. Pag yung adult ka na, anong pwede mong gawin? Pag ikay may family na, ano yung goal na dapat meron ka? Alaman natin, last family conference, ay napaka-importante yung family na dapat nating ingatan. So, yung mga goals na meron ka, nabibigyan ba ng kaluguran ng Diyos? Magagawa natin yan by doing with the right motive. Ano yon? Gratitude. Ikaw, kung ikay makasama pa sa family mo, nasa tahanan kanila, dapat magpasalamat ka. Ano man ipagawa sa'yo, gawin mo. Basta alam mo, ito'y tutulong para sa iyong pamilya. Gratitude. Dapat ginagawa natin yan. Nakakuha tayong benepisyo, bakit hindi tayo magbigay ng sukli ng gratitude? Gumawa ng gratitude. Pangalawa, na dapat mong itanong pagdating sa goal na meron ka. Is my goal motivated by love? Ito ba yung nagtutulak sa'yo? Ang pag-ibig ba ang nagtutulak sa'yo?
1 Corinthians chapter 16, verse 14. Let all your things be done with charity. God is not going to bless a goal motivated by greed, motivated by envy, motivated by guilt, o kaya takot, o kayabangan. But He does honor a goal that is motivated by a desire to demonstrate love to Him and to others. Because life is all about learning how to love. Kaya bang mahalin yung katabi mo? Kaya bang mahalin yung kapatid mo? Ang pagmamahal po ay pwedeng matutunan yan. Why is it important to have goals based on love? Because if you set loveless goal, you're going to treat people as project. Anong gagawin mo? Tatakbo ka para sa lahat para maabot mo ang iyong layunin. Pupuntahan mo yung spouse, tatakbo ka sa kanya, sa family members mo, sa friends nyo, and other people as you climb up the ladder of success. Yan ang mga lalapitan mo. Pero hindi natin alam na namamali na pala tayo. God says, hindi dapat yan. May mali po yan. It's not about accomplishment, it's about relationship. It's about learning how to love. Kaya sabi ng Bible, do everything in love. Alam, ang pag-ibig hindi yan madali. Maraming bahagi niya ng pag-ibig para lumabas yan. Your number one goal in life ay ito. Should be to learn how to really love your family, your neighbor, and even those who are hard to love. Meron ba kayong kilala na ang hirap mahalin? Ako po yata yung isa sa mahirap mahalin. Diba? Kasi laging nakasimangot si sir. Hindi maaliwalas ang mukha. Mahirap mahalin yan. High blood yan. Sinisigawan ako yan. Paano yun? Kaya mo mahalin yung ganyan tao? Naku po. Tingnan natin yung meaning love as I close. Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 13. Para meron tayong idea. Ang umibig ay hindi ganun kadali lamang. Nasabi, mahal kita. Hindi po ganun. O, tingnan natin. Tulungan niyo ako mga kapatid. 1 Corinthians chapter 13. I-run-through nga na po natin as I close. 1 Corinthians chapter 13. Okay. 1 Corinthians 13. Ayan. Sige, i-run natin yan mga kapatid Dire-diretso. Pagbasa hanggang sa dulo. Ready? Read. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Rejoice not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hope all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, there shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part.
But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I become a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face now I know in part. But then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Napansin nyo, yung dami na kanyang ginawa just to show love. Ang sabi, even ibigay ko yung tinatawag na body to be burned. Hindi eh. Diba? Ang tanong ngayon, kumusta yung pag-ibig mo sa Panginoon? Ano ito yung ginagawa niya sa buhay mo sa ngayon? Tanda natin, God is interested sa iyo. Gusto niya na ikay magtagumpay sa buhay natin. I-check mo, tanongin mo yung mga bagay nito. Yung goal ba kayo, kung ngayon, nagbibigyan na ba ng luwalhati sa Diyos? O yung goal ko ba ngayon ay motivated by love? Yung pagpunta mo rito, motivated by love? Naku, purihin ng Panginoon po yan. At nawa po ay tayo tuloy-tuloy na yung goal, yung set goals na meron po tayo ay papasa doon sa mga questions na ating inilagay. Ano ho? At salamat po sa ating mahal na pastor. At tonight po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo manalangin. O Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat po na patuloy mo kaming tinuturuan sa aming pagharap ng year 2026. Tulungan mo po ng bawat isa ay magkaroon ng godly goals. At naway papasa doon sa pamantayan mo na kung saan kayo po ay maluwalhati po namin at yung aming ginagawang yan ay motivated by love. Hindi po madali ang pagpakita ng pagmamahal, ngunit dahil sa iyo, kung paanong hindi nyo pinagkahit ang inyong anak para sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na magaya namin yung mga ginagawa mo pa na mag-demonstrate ng tinatawag na pag-ibig. Salamat po. Patuloy kami samahan. As we make decisions tonight, narinig niyo po ang mensahe. Kumusta yung goal mo? Are they godly? Ito ba yung mga goals na kung saan magbibigay ng lugod sa Panginoon? Ito ba yung mga goals na motivated by love? Nawa po mga minamahal. All the goals na meron pa tayo ay papasa. Para maging tama yung aming ginagawa pa noon at makasumpong bawat isa ng pagpapalo. Lord, ito nga po ay aming dalangin sa inyo. Sa pantamis na pangalan ni Jesus. Amen. Nakita mo po ang iyong kalagayan. The altar is now open. Pwede kayong lumapit. Ano man yung gusto mong hingin, ilapit sa Panginoon. Malaya po kayo. The altar is open.
Lord, salamat po sa gabi ito. Salamat sa mensahe, salamat sa aming mahal na pastor, salamat po sa iyong mga salita. Ikaw po nga po magpala sa mensahe namin tinanggap. Ito nga po, O Diyos, ay aming dalangin sa matapis na pangalan ni Jesus. Amen.